tayo. Gutom na ako. Naglakad kami, tsaka exercise. Kaninang morning. Eto guys, ano to yung in-order natin sa Grab kahapon, hindi na namin nakain. Kasi yung pancit, yun na. That's it. Yun ang kinain namin the whole day. Nagkape at itlog sa umaga. Tapos, yun ang afternoon kinain natin. Tapos wala na. Hindi ka na nag-dinner din. Ano? Ako rin. Ay, hindi. Kumain pala ako ng ano? Empanada. Empanada. Nakita kita. Naubos na. Eto. Hindi mo ako binigyan. Tulog ka na. Tulog ka na naman kumain ako. Tulog na. Ang tawag dito? Macaroni salad na kasama dun sa ano? Kasama dun sa ito, beef ribs. Dalawang order aming binili. Gusto mo na ano? Garlic, chili, garlic? Pwede. At meron tayo rito. Ayan, oh. Oh, diba? Oh. Melon! Melon juice. Maraming Ayan. gatas. Nag-pray na kami, guys. Kain tayo. Eh, wala salsa. Salsa yan. Marami. Ito, maraming salsa. Oh. Palit tayo. Ganyan, sige. Alam mo naman ako si salsa eh. Let's eat! Kunin nyo na yung mga pagkain nyo, friends. Ganda ito guys, malambot yung luto nila. Tsaka maraming ano, litid-litid. Yun ang gusto ko eh. Masarap ito. Beef ribs with rice. Good. Ito na naman ako. Parang lutong insect. Ito na naman ako. Namis. Si masarap. Nasa mid ka pa. Nasimuretso. Sarap. Diretso yung chili garlic sa ano ko. Lalamuna ako. Bakit magsasalita ka sana? Ewan ko. Sobrang sarap. Marami yung serving nila, ano? Yeah. Sarap talaga tong ano to. Chili garlic. Kung na-try nyo na to guys sa Toll House, kung hindi nyo pa na-try, try nyo sa sarap. Kasi salsa pa lang na masarap na. Yeah. Malambot siya. Nakasumas ulit kami kanina guys. Tapos malamig, ano? Sarap yung ano. Yung lamig ka niyang maga. Alam mo, paraming kanin mo dito sa chili garlic. Peng natin. Mga litid-litid. Masarap guys kasi litid-litid. Ano ulam nyo guys? Hindi na naman kami nagluto today. Sarap. It's good ha? Hindi, yung ano, yung pati. Melon? Melon. Alam mo naman akong melon lover. Ako sa melon, gusto ko kahit na walang gatas, pwede ako. Yung maraming ice, tapos yung ano lang,
Walang gatas. Pwede ako dun. Yung binibenta sa mga ano. Yung mga palamig. Kaya lang nakakatakot. Minsan hindi mo alam kung saan galing ang ice or tubig. Unless subok na nagtitinda. Malambot siya. Oh. May nagtanong pala. Sige, teka. Dana Barreto, yung ano, yung juicer, hindi pa dumadating, papakita ko na lang pag dumating na ha. Pero ang ano yun, teka, parang tabingi ang camera natin. iCock, A-I-C-O-K. Ang alin? Ang brand ng juicer. Sa Amazon ko yung dati ko, sa Amazon ko binili. Ito butong mura oh. Pero tinignan ko sa Amazon, wala na yung brand na yun. Iba na ang pangalan, pero exactly the same ang itsura. I think they change lang sila ng pangalan. iHeal or pareho. Wala na yung iCock, pero dito sa Pilipinas, pero naman na tinitinda na iCock exactly the same to sa dati ko. Yun lang binili ko kasi at least subok ko na yun. Yung binili mo dati eh? Parang. Binili ko ngayon. Pero hindi pa dumadating. Pero iba lang na pangalan. Pareho. Pareho? At least subok ko na yun. Tsaka, alam ko na gamitin. Madaling gamitin. Hanggang sa pinamigay ko lang yun, walang diferensya yun. Baka niya ka-problema. Tapos may nagtanong tungkol sa pagkain. To friends, oh, may murang buto. Tsaka litid. Ito. Ang nagtanong si California Life. There's a famous food in Pampanga. They call it bringhe. It is famous, sorry kung mali ang pag-pronounce ko. It is famous in your area but I never hear you talk about it. Please check and see if it's really good. Thanks. So, sinerge ko kung ano yung B-R-I-N-G-H-E. Nakita ko ang itsura. Sabi ko, Valenciana ito. So, ni-research ko pa. Ginugol ka. It's the same as arroz Valenciana. Yes, masarap ang arroz Valenciana. Alam, merenghe? No, bringhe. Yung bang pagkasabi? Arroz Valenciana pala yun eh. Yes, masarap ang arroz Valenciana. Paborito ko yan. Yan ang niluluto ng nanay ko. Anong lola ko. Kaning malagkit. Na yellow siya. May chicken. May peas. Lagyan din ng pasas. Tapos, ang yan, chicken lang talaga, chicken. Patay ng chicken, pwede rin. Yes, masarap yun. Namiss ko tuloy. Pero dito hindi ako makakita nun. No? Bringhe. Ang sarap yun. Para siyang paella. Pero yan, ano lang siya talaga, yung chicken. Paella, usually seafood. Paella, ganyan, may kanin, di ba? Yan, chicken. Nalagay. Matayin natin. Yung litid, medyo makunat. No? Hindi, okay lang naman. Kaya ayaw kong hawakan. Nang ano? Ayaw kong hawakan. Nang kanin? Marami. Gusto mo? Hindi na. Marami pa dyan. Sarap. Basag na guys. Thank you Lord. Amen. Sarap. Ang kakanin natin mamaya. Hirap mag-isip pagkabasog. Ano? Ang gusto mo? Janet? Lahat naman pinakakain mo sa akin, kinakain ko. Kailan ko kay Janet, papunta pa tayo doon. Okay lang. Nandiyan naman si Macho. Kanina guys, may na-meet kami galing ng Seattle.
si Cesar. Naghahanap din sila ng ano dito sa Metro Gate. Ang lupa. Meron silang dalang realtor nila. Naghahanap sila. Nagmahal na pala, lalo pa nagmahal. 22, may 22 na daw silang tinitingnan doon. Dito sa Metro Gate mismo, 22 na. Diba nung sabi namin kailan lang, 19 to 21, ngayon 22 na. May 22 na. Taas na. Ang bilis, tumaas ng ano. Sabi mo yan, 16 lang to yun sa amin. October 2023. Isang taon lang. Isang taon kalahati. Kalahati. 22 na. Kaya nga tama yung sinabi niya na pagka may ano kayo, Kung gusto nyo dito mag-retire sa Pilipinas, bumili na kayo. Bumili na kayo ng kahit lupa. hindi mo na pa lagyan ng ano. Huwag mo nang patayuan. Hayaan nyo lang Ang bahay. nandyan. At least lupa nabili nyo na. Lalo pa kung matagal pa kayo magre-retire, it's better na hindi mo lagyan ng bahay. Kasi ang bahay na walang tao, naluluma ng mabilis. At saka by the time na re-retire ka, luma na yung bahay mo. Pero, tapos kung patirhan mo naman sa kamag-anak or kanino, parang silang nag-enjoy ng brand new house. Hindi ikaw, by the time na maka-retire ka, hindi na brand new bahay mo. Which is okay, pero para sa amin, for example, yung ganyan, mas gusto namin na brand new na kami talaga una titira. Bili kayo ng lupa na Kaya, mas mabuti. mabuti. Pero, bahay, yan siguro pag malapit na kayo mag-retire. umuwi. Pero kung hindi pa kayo magre-retire at mag-focus sa Pilipinas, yung para lang may bahay ka na, by that time, depende kasi kung, for example, 10 years ka pang magre-retire, that's too long para na nakatayo ang bahay mo na by that time, 10 years, kumbaga, luma na yung bahay. Pero kaya lang, after 10 years, magkano na ang lupa noon? Pero lupa noon, ang taglaki na ng ano. Kaya, you must act now. Bumili na kayo. Yung, ano tawag dito, yung pagka, let's say, in 5 years pa kayo, uuwi. Katulad ng ginawa namin. Ayun, nung talagang gusto namin talaga, dito natitira, ayun. Pinagawa namin, kahit na nasa Amerika kami, tapos, after 6 months, umuwi kami, gawa na yung bahay. Ano na kami talagang dito na kami. 6 months later, tapos ang bahay, that's when we moved here. Kaya, amoy bago pa. Nung pumasok kami dito. May nag-comment pala si Jessa, pwede po ninyo lagyan ng kawayan na bakod yung lote ninyo para hindi mapasok ng iba, temporary lang bagay sa kubo. Yun naman talagang gagawin namin. Dahil kasi yun din ang suggestion ni engineer kasi may binibenta sila dyang bahay na may kubo na doon sa empty lot next to it. Parang ganitong may bahay na, may pader na, pero siguro binili nila after the fact yung lote katabi nila, binakuran nila ng kawayan. Yung kawayan na maliliit siya pero buho. Ano na yun? Yun ang talagang plano ko. Nakipag-usap na ako kahapon doon sa bibila ng kubo. Sila gagawa nun. Pero kailangan ayusin mo na yung lupa kasi nga hindi pa siya pantay. Oo. I-grade, papantayin lang. Tapos, ito dito sa may entrance, magpasok sa amin, pagpasok sa gate, papunta sa loob ng bahay dito. Pag kumaliwa ka dito, papunta sa swimming pool. Pwede kang dumaan dito, swimming pool. Tapos, pagpasok mong ganon, facing doon, yun, umpisa na mamaya, paano ko na yun, bubuksan ko na yun. Yung pader, tapos palalagyan ko ng pinto. Para doon lang kami dadaan papunta sa lupa. Oo, hindi na yung lalabas pa kami. Sa kubo. Lalabas kami, tapos pupunta rin sa kabilang property. Tapos kailangan may pinto yun, di ba? Papasok pa kami ron, hindi na, dito na paglabas mo ng pinto namin. Pinto, right ka, nandyan na. Ngayon, ang question sabi niyo baka ibebenta niyo balang araw, hindi sisiraan niyo pa yung pader. It's not big, it's ano lang naman, yung pinto lang siya, so it's not a big deal. Pinag-isipan na namin yun. Na kahit na eventually, years to come,
okay lang yun na binuksan ang pader doon. Okay lang yun. Madali yung isara kung kailangan. Diba, kaswerte tayo, hindi natin kailangan ibenta. O di, it's good. Pag tumama ako sa loto. Ayan ka na naman sa loto mo. Tapos ito pa yung comment ni ano. Tapos papipinturahan kong berde yung kawayan para ibig sabihin parang garden, ganun. Sabi ni Garly Esguera, good morning po sa inyo, Kuya Boy. Kung may nag-aalok pa ng lupa dyan, gusto rin namin bumili ng misis ko ng lote para sa retirement namin. Salamat. Right now, wala kaming kakilala na yung owner to owner, pero may mga kilala kaming na tawag dito, broker. So kung gusto nyo, we can hook you up with them so kayo na mag-usap kung meron silang mga available na. Kasi yung sa amin, sa realtor lang naman namin sa broker lang naman namin pinahanap itong lupa. Tapos binili namin from dun sa owner, hindi through Moldex. Kumbaga may-ari na ito, hindi ito galing mismo sa Metrogate, yung Moldex Realty. May nagmamay-ari na to, tapos binili. Gusto niyo naman gawa na, bagong gawa. Meron ding nagtanong ano yun, 150 Ang alin? square meter. Ang alin? Yung dito sa may kay sino yun? Milo? Hindi ko matanda. No, 160 150 or 155, gano'n, something like that. 50 range, gano'n. Ano yun, gawa na, up and down with swimming pool and fully furnished. Fully furnished. Talagang lilipat ka na lang. Dadalhin nyo na lang damit. Ayun, pero ang ewan ko kung 14 negotiable or kayo mag-usap. Basta't bibigay lang namin kung gusto nyo. Tapos bibigay lang namin yung number, kukunin lang namin doon para lang makatulong sa inyo. Kukunin namin number, tapos yun, kayo na mag-usap, kayo na makipag-arrange. Tapos kung kailan nyo gustong puntahan nyo, yung ganon. Maganda rin bahay, corner lot pa, corner lot. Kaya pala malaki. Up and down. Kaya malaki dahil corner lot. Kasi usually 120. Nasa bungad siya. Ganon. Tapos tama yung nag-comment na pagbata ka pa, invest. Pagka retired ka na or pa-retire na, you sell. Sa amin naman, kaya nung ginagawa pa lang itong bahay, in-offer na sa amin yan In-offer kay engineer kasi siyang nandito. Tapos sinabi sa amin ng engineer na yung lupang katabi, pinagbibili. So yung bilhin. Kinausap daw siya. Tapos sabi niya, hindi sa akin ito, ako lang gumagawa ng bahay. Pero sinabi niya sa amin, wala naman kaming funds para dyan. At saka it's not time to invest. In-explain na namin to sa dati naming mga vlogs. The only reason na binili namin yan, kasi hindi na sa edad namin at sa finances namin, it's not time to invest. Investment dati dapat noon pa ng kabataan mo doon ka nag-i-invest. Ngayon, dapat... wala naman tayong pang-invest noon. Totoo din. At saka, right now, the only reason na bili namin yan, kasi sayang nasa katabing-katabi namin at saka mas mura siya ng... Binili namin last month, binili namin siya ng about 1,500 per square meter less than sa mga binibentang lupa dito. Kaya namin binili kasi katabing-katabi namin. At saka pinag-usapan namin, yung perang para dyan at pambayad natin, kailangan na ba natin in the next 2 to 3 years for our basic needs? Okay pa naman, di naman kailangan. So, instead na lang sa bangko, yan na lang binilan namin. Pero hindi yung maghanap kami ng lupa, condominium, bahay. For investment, no. It's not time to invest. At our age, it's not time to invest. Pag retired ka na, what's the point of investing? Kung anong meron ka, yun na yun. Huwag ka nang magsugal, huwag kang gumasta ng maluho, pagkasyahin mo kung anong meron ka. Kasi pag nag-invest ka, sugal din yun eh. Paano kung hindi mag-work? Kailangan liquid assets. Pagka kailangan mong pera, makukuha mo agad sa bangko. Hindi yung magbibenta ka pa ng bahay, magbibenta ka pa ng lupa. Pero yan, sa awa ng Diyos, na-afford namin na bilhin yan, na hindi naman kami maapektuhan yung basic needs namin at yung pamumuhay namin. Tsaka yan, nakikita mo, pag ganun mo, ayun na. Tapos, masunog man, bumaha man,
andyan yan, hindi mawawala, di ba? Tsaka may, Lupa yan eh. may nagtanong pala. Pero hindi naman bumabaha dito. May nagtanong pala, since you sold everything in California, saan kayo titira pagka umuwi kayo ng California for health reasons or whatever? Kung sa titirhan, siyempre, inisip na namin yan bago kami nag-for good dito sa sa Pilipinas. Ngayon, kung pupunta ka lang doon na panandalian lang or you know na kasi we don't plan to be there. We are here. This is our now. home. Pero kung pupunta ka lang doon, kung question saan ka mag-stay, ang nanay at tatay ko nandun, may sarili silang bahay. Ang mga anak namin nandun. May sarili-sarili rin. At saka yung kapatid ko nandun din. May sariling bahay din. May sarili-sarili na rin yung dalawang anak namin. Oo. Nagsarili-sarili na rin sila. Tapos siya, may kapatid din doon. So, sa titirhan, wala namang problema. At saka lahat naman sila yung nagsabi na pag umuwi kayo, dito kayo, ganyan. Pero, sa awa ng Diyos, hopefully we don't get to that point na we have to stay there for whatever reason. Kasi ang gusto talaga namin, at saka pinagkaloob ng Diyos na nagawa namin umuwi dito sa Pilipinas for good, dito kami, ayaw namin na nandun kami. Punta lang kami doon for physical exam. Yeah. Bakasyon para sa mga bata. Bakasyon para sa mga bata. Gusto mo pa talaga? Hindi na? No, thank you. Yun guys, ang aming mga paniniwala sa aming buhay retired. Para sa amin. Para sa amin. You know, kasi kada tao, pwede namang hindi yun applicable sa kada tao. Pero sa amin, ganun ang... Iba-iba ng likes and dislikes. Kaya... Pero sa amin, ganun ang... What works for us and what we want to do. Okay guys, hindi na tayo magtatagal. Thank you Lord for this opportunity. Ito yung pagkakataon na magkakasama ulit kami. Ganun paman sa inyo, wala na kami sasabihin kundi we love you all. Bye-bye.